Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako na naman, hindi kayo nagsasawa. Let us begin in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. God, our loving Father, grant us the grace to hear what we ought to hear, to see what we ought to see, that we might do what we ought to do. In Jesus' name we pray. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Mary, seat of wisdom, Pray for us. in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Authentic discipleship. Ano po? Authentic discipleship. Two words. Discipleship has its root word, discipline. And many times I have said this, discipline is never about punishment. Discipline is embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Embracing certain habits so that we will be able to live a life of excellence and distinction. Science is a discipline. Art is a discipline. If you want to master it, you have to live a life of discipline. Ano po? Discipleship, when you embrace discipline, it means you become a learner. You become a student. You must be willing to be formed, reformed, transformed. You must commit yourselves into a certain way of life to enhance the kind of discipline you want to embrace. Now, when you talk about Christian discipleship, it says it is a lifelong process of surrendering your entire life to Jesus Christ. And that is the difficult part. Because if you talk about college, you have a time frame. If you talk about masteral, there's a time frame. If you talk about doctorate, there's a time frame. But if you talk about discipleship, it is a lifelong relationship. And that is the most difficult part. It moves beyond mere religious routine to an inward transformation. It goes beyond rites and rituals. Discipline goes beyond piety. Some people are just pious, but they are not really discipline. Ano pa? Mayroong mga pag naglalakad, parang hindi makabasag pinggan, pero pag nagulat, magmura hanggang langit. Ano po? It is an actively obeying the teaching, and there is an intention that walking alongside others to help them do the same. Stephen Covey have said this, if you want to learn, maaga akong pinagpatayan ng mic. Hindi. Hello? Inaayos lang pala. Ano pa? Stephen Covey have said this, that the best way to learn is to teach. The best way to learn is to teach. Ano po? Pagpraktisan mo yung ibang tao. Ano po? Pagpraktisan mo, di ba? Kaya nga yung mga doktor, practice lang na practice, ano? Hanggang ma-perfect. You practice. You continue to develop. It becomes later on a skill, a way of life. Discipline starts with the left brain, with the right brain. Ano po? Later on, when it becomes a way of life, it moves to the left brain.
Nakakasanayan, nagiging ugali. Later on, nagiging pagkatao. It becomes a character. The late Father Ben Carlos, my spiritual director, when he was already hallucinating in the later part of his life, many times when I visit him in the hospital, I will find him praying the Eucharistic prayer. He was able to memorize the Eucharistic prayer. So, hinahayaan mo lang na in his own hallucination, he was doing the Mass. Tapos, matutulog. Later on, magigising. Bigla niya sasabihin, magmisa na tayo. Magmisa na tayo. Sasabihin ko, tapos na po. Tapos na. Tapos na kayo magmisa. Tapos na ba? Opo, tapos na. Yun ang kanyang, dahil na-develop niya, so even though you are hallucinating, it becomes a way of life. Kaya sabi nung aking kasamang pari, sabi niya, Dave, pag nagkaganyan ako, I give you the permission to kill me. Sabi ko, bakit? Kasi hindi ko alam kung ano kayang lalabas sa bibig ko pag ako'y nag-hallucinate. Di po ba, Nakakatakot nga naman, di po ba, May mga pasyente na kung ano-ano mga sinasabi. Because it has become the preoccupation of the mind, it becomes a way of life. So, when we talk about authentic discipleship, it is not a one-time event. It is not a one-time event. Why we find it difficult to pray? Because it has not been a habit. It has not been a habit. We know that we want to pray, but we find it difficult to pray because it has not been a habit. We know that we want to go to Mass, but we find it difficult to go to Mass. Why? It was not a habit. Some people, old people made it, and it became a way of life. So kahit sila ay matanda na, nagpupumilit silang magsimba. Naging routine ng buhay nila. Hindi po ba So, magandang tanungin po yun. Because we are people of habits. People of habits. As I always say this, paulit-ulit ito, sorry. But as I always say this, you guard your thoughts because your thoughts will become your words will become your actions will become your habit will become your character, and your character will become your destiny. What preoccupies your mind, whether you like it or not, will bring you where either a place you don't want or a place you want. Some people dreams, but if they fail to work on it, it will remain a dream. They need to embrace a habit with a certain timetable. A certain timetable. Walang forever. Hindi totoo yung forever. Walang forever. So, hindi kayo pwedeng, we don't have the luxury of time. Sabi nila, do sa mga nagwi-withdraw ng sigarilyo, you cannot simply withdraw smoking by withdrawing it. You have to replace smoking with another habit. Mahalaga yun, So, addict ako sa kape. Sorry for the words, Alam naman, addict. Gano'n ka ka-addict? Dati, hindi ka nakakatulog pag hindi ka nagkakape. Addict ka, di ba ba? Hindi ko matanggap na addict ako sa kape. Sabi ko, may na-addict ba sa kape? Wala. Hindi, addict ka. Because it has become a habit. In the seminary,
It has become a habit. I cannot work without coffee. Ha? I need something that stimulates my mind. So, coffee. Ano po? Sabi, try mong i-give up ang coffee pag Lent. Ano? Sabi ko, okay. There. So, ginib up ko ang coffee. First time na ginib up ko, on the third day, nagpapalpitate na ako. Ano po? Sabi ng doktor, magkape ka. No. Ha? Kasi hindi mo pwedeng i-give up yung naging habit. Mahalagang mayroong gradual withdrawal. So, whatever habits we have, it's a product of time and consistency. Ano pa? So, we are talking of something that is, whether you are not a Christian, sadyang may habit ka. Ano pa? Kahit hindi natin pag-usapan yung pagiging disipulo, may habit. Di po ba, anak? May habit. Nalulungkot ako doon sa mga pinapakita sa recent study about children na kahit tulog, ano po, yung kanilang kamay gumaganon. Nakakatakot yun. Hindi po ba? Tulog yung mga bata, pero yung kamay nila gumaganon. Ibig sabihin, ginagalaw yung screen. Ano po? Can you imagine? Di ba? Ay, syempre, ayaw naman magulang maingay yung mga bata, so bigyan mo ng tablet, di po ba? And it creates a habit that an early stage, mayroong malaking epekto sa kailang bukas. Di ba? Now, how do you define authentic? Authentic. Authentic, when you say authentic discipleship, you must have a result in mind. You must have a result in mind. Di po ba? Paano mo masasabing authentic yung pag-aaral? Dapat makapasa sa exam. Makapasa. Hindi lang yung pumapasok. Ano po? Meron tayong parameter. Authentic discipleship must come with a result. Ano po? We are not just busy. Ano po? We must have results. Hindi lang tayo, sabi nga, abalang-abala, dapat nakikita ang result ng ating mga pinagkakabalahan. Ano po ang parameter natin? We want to embrace an authentic discipleship, I guess, for one simple reason. We want to do the will of God, and by doing the will of God, hopefully, we enter heaven. We enter heaven. Not just for the sake of being good. I don't think you go to Mass for the sake of going to Mass. You go to Mass because you want to go to heaven. Not now. Ano po? Not now. Later. Di ba? Wala naman nagmamadali. Pero, ang end goal is to spend eternity with God. So, dapat, sabi nga ni Stephen Covey, begin with the end in mind. Why are you doing this? Because you must have something in mind. You must have something in mind. If heaven is not your goal, there's nothing to worry. Di po ba, ano? There's nothing to worry. Bahala ka sa buhay mo, total. Hindi ka na mapupunta sa langit, di po ba, ano? So, lubusin mo na, di po ba, ano? Kung magnanakaw ka, lubusin mo na. Kung total, hindi ka na mapupunta sa langit, di po ba, ano?
Anong iniisip mo, di ba? Huwag ka nang magtimpi, di ba, no? Ha? Lubusin mo na, ha? Because whether you like it or not, dalawa lang naman. Hell or heaven. And what Satan has been trying to tell us is that hindi niya dinideny na mayroong heaven. Ang dinideny niya mayroong hell. Sinasabi niyang may heaven. Hindi lang niya sinasabing merong hell. Ano po? So, everybody's focused on heaven, forgetting that if you fail the requirements, you end up in hell. You end up in hell. Ano sabi ng Diyos sa Eskriba? You are not far from the kingdom. You are not far from the kingdom. O yung pagandahin natin, you are near the kingdom. Di po ba, no? Parehas din yun, di po ba, no? If you are not far, you are near. But, you are not inside. There's a big difference between inside and near. Di ba? Uy, malapit ka na, di ba, no? Anong year mo na? Third year. Ay, malapit ka na. O, hindi, pero hindi ka pa graduate. Malapit ka na lang, di po ba, no? Satan, what Satan was trying to do, and he has been doing this, is what? To keep us busy on the things that is less important. Less important. Di po ba, ano? Yung bang wala kang ginagawang masama? Wala naman akong ginagawang masama. Pero nakalimutan mo, may ginawa ka bang mabuti? Hindi sapat yung wala kang ginagawang masama. Di ba? Ang tanong, may ginagawa ka bang mabuti? Mahalaga yung resulta. Di po ba, no? Mahalaga yung resulta. Kanina lang nagpabaksin ako. Ang tanong kagad sa akin, anong blood sugar mo? Di ba? Ha? Tinatanong ng doktor mo, anong blood sugar mo? Di ba? Nagpapa-flu vaccine ka, layo ng sugar sa flu vaccine, di ba ba? Ay, gano'n ang doktor di ba? Tinatanong ka. Para alam mo na hindi lang yung kailan ka tatanungin ka sa naghahanda. Kasi kung kailan tayo magpapatest, saka lang tayo nang dadaya, di ba ba? Ha? Yung iba, pag nagpapa-executive check-up, saka lang hindi kakain ito, saka, di ba? Dadayain ko, no? Di ba ba, no? Ay, hindi. Ang problema ng impyerno at langit, hindi makukuha sa daya. Di ba ba, no? Accumulative. Di ba? Ang kasalanan ay either commission or omission. Result. Authentic focuses on results. Pag sinabing tunay na doktor ba yan, hindi lang yan yung nag-aral. Nakatapos yan. Nakapasa yan. Naintindihan po ninyo? May certificate yan na hindi galing sa rekto. Di po ba, no? Ha? Kasi madali na magpagawa ng certificate, di po ba, no? Pero ibig sabihin, kaya nga may mga nahuhuling mga peking doktor sa probinsya. Kasi napakadaling magsabi. Kasi nag-aral sila, hindi po ba, no? License ka ba? Yun, di ba ba? Ang masakit na katotohanan, sa huli, hahanapan tayo ng ating credential. Hahanapan tayo ng ating credential. Authentic discipleship entails a way of life. Not just a one-time event. Hindi lang yung nagsimba minsan, kundi palaging nagsisimba. Hindi lang yung nagdasal minsan, palaging nagdadasal. Ano po? If you still remember the Gospel of Matthew, chapter 22:37 and following, Jesus was asked, what is the first commandment and important? And he simply said,
out of the 10, he summarized it and says, you must love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Di po ba, no? Pero, dinugsungan niya, and love your neighbor as yourself. An old catechism is what? That our relationship is vertical and horizontal. A relationship with God and a relationship with our neighbor. And at the end, we will be judged with love. Now, doing the law is the minimum of love. Doing the law is the minimum of love. And what is the law? There should no other God beside Him. You should not use the name of God in vain. You keep Sabbath holy. That's the vertical relationship. The horizontal is honor your mother and father. You shall not kill. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not bear false witness. You shall not covet thy neighbor's wife, of course, including their husband. And you shall not covet thy neighbor's good. That's the minimum. That's the minimum. And the sad story, how can you fulfill the minimum if you do not know the 10 Commandments? You must know the minimum. That's the minimum. And in the Gospel of Matthew, loving your neighbor was summarized in the corporal works of mercy. You feed the hungry, you give drink to the thirsty, you clothe the naked, you welcome a stranger, you visit the sick, you visit those who are in prison, and bury the dead. That's the minimum. At the end, we will be judged by those things. We will be judged by those things. Now, what is more challenging? The more challenging is that simply doing it with pictures, ano po? Kasi napakadali na magpa-picture ngayon, di po ba, no? Ha? Kung ang laban papunta sa langit ay picture lang, baka padamihan na lang ng picture, di ba? Lord, di ba? Pwede rang ipa-AI yan. Ano po? Ano san? You do it out of love. As Saint John of the Cross have said, in the twilight of our lives, when we bend our knees before God, God will never ask the question how much money you have, what titles you have gained, where you have been. There's only one question. How much love you have given? How much love you have given? In all the things that you have done, how much of these things are really done out of love? Really done out of love. Sinasabi ko doon sa mga nagsiserve sa simbahan, uy, huwag kayong masyadong kampante na nagsiserve kayo sa simbahan, na kayo ay fulfilling the obligation. Because pag sumasahod ka, empleyado ka, hindi ka nagsiserve. Empleyado ka. Ako po ninyo? You are doing that because you are paid to do that. There are things we do, ang masakit nga doon, pinasasahod ka na para gawin yan, hindi mo maginawa ng mayroong pagmamahal, di po ba, no? Yan ang katotohanan ng buhay. Kahit sa simbahan, sorry for the words, ano po, kahit sa simbahan, ha? Nagbibigay po ako ng talk sa mga pari. Ang pinakamahirap magbigay ng talk sa pari, ano po. Magbigay ng talk, ano po. Especially the gospel of today, we will be judged by what is hidden, what is not known, what is not seen by the eyes.
What is the reason behind? Di po ba, no? Ang palagi kong example dito, halimbawa, halimbawa, sabi, actually, according to canon law, ang maximum na misa ng pari, 3 lang. 3. So, actually, pag nagmisa ka beyond 3, may kasalanan ka na. Ano po? May kasalanan na si Father beyond 3. Pero dahil kulang ang pari sa Pilipinas, ako, nung bagong pari ako, pag Sunday, 7. Pag may patay, 8. Ano po? Kaya nagdadasal ako, dapat walang patay. Di po ba? Or else ako mamamatay. Ano po? Ha? Every Sunday, akin lahat yun. Bakit? Hindi dahil gusto mo. Wala ka makuhang pari. Nakuha po ninyo? Yung mga religious, madali lang sa kanilang, sorry, nakatatlo na ako. Wala na kayong magagawa. Ano po? Ang kwento ay ganito. Sabi nung isang namatayan, Father, alam kong nakatatlo na kayo. Pero linggo ngayon, hindi pa ho namimisahan ang nanay ko. Patay. Ano po? Sabi ni Father, alam mo palang hindi na ako pwede. Bakit mo pa ako nire-request? Nakikiusap lang ako, Father. Baka pwede kayo. Sabi ni Father, pagod na ako. Naintindihan ko, Father. Pero, baka naman ngayon lang, kasi linggo. Ano po? Matagal yung balitaktakan, ano po? Hanggang sa uminit na ang ulo ni Father. Ano po? Tumaas ang boses. So, naging apologetic yung nagre-request. Sabi niya, pasensya, Father, pasensya na. Kasi naman, baka lang pwede, malapit lang naman kasi dyan lang sa Forbes. Sa Forbes. Sabi ni Father, di mo kagad sinabi, sige. Naintindihan niyo. Di po ba, na? Yun ang masakit na kwento. Di ba? Your decision is weighed for another reason. For another reason. And we will be judged for what is hidden. We will be judged for what is hidden. Hindi lahat ng namimigay pag-ibig ang dahilan. Keep that in mind. Hindi lahat ng namimigay pag-ibig ang dahilan. Hindi lahat na nagsiserve pag-ibig ang dahilan. Authentic discipleship is not simply about what you do, but also the reason why you are doing it. The reason why you are doing it. The purity of intentions. The purity of intentions. By keeping in your mind the end. By keeping in your mind the end. Ano po? Lahat naman tayo lilipas, papanaw, di po ba, ano? Mahirap yung naghirap ka at ang dami mo ng plaque, awards, magsabi ka, ano po? Ha? Sabi ko nga minsan, okay, nagdadasal, ano po? Kung ikapapasok ko sa langit yung mga plaque na natanggap ko, matagal na ako makakapasok. Ano po? No? Alam po namang hindi. So, ikalawa, kung ikayayaman ko yung plaque, mayaman na ako. Pero hindi rin, di po ba? No? Kaya pagkatapos magbigay ng talk, may plaque, ay, ano naman, plaque na naman, di po ba? No? Ha? Wala namang patutunguhan yan. Ano po? But of course, it is an expression of appreciation. Appreciation, di po ba na? But do not forget, the adulation of people is not the basis of the judgment of God. The basis is how authentic you are in the things you do.
Hindi yung paminsan-minsan lang. Di po ba, no? Hindi yung paminsan-minsan lang. Pag sinabing authentic, it has become a way of life. As Mother Teresa of Calcutta said this, and I know you know this by heart, that we are not called to do great things. We are called to do ordinary things with great love. Do ordinary things with great love. We will go to heaven not by doing things, but by the love we put in the things we do. By the love we put in the things we do. Minsan kinurek ako ni Bishop So kasi talagang pagod na ako. Ano po? Alam mo, pag pagod ka na, tanggap mo, umiinit ang ulo mo. Di pa ba na? Ha? Ay, may pinagagawa. Mainit ang ulo ko. Sabi niya, gagawin mo rin lang. Lubusin mo na. Di ba ba na? Lubusin mo. Gagawin mo rin lang naman. Gawin mo na may pagmamahal. Hindi yung gagawin mo tapos ang sama-sama ng loob mo, di ba? Ha? Total, gagawin mo lang, gawin mo na ng may pagmamahal. Of course, easier said than done. Hindi po ba na? Easier said than done. Paborito kong kwento niyan, ay ano, yung caregiver na nagbabantay na isang matanda for the past 10 years na nakahiga na. Ano po? Nang inanoint ko, tinanong ko si Lola, sabi ko, Lola, ano gusto niyo pa-birthday sa inyo ni Jesus? Ang sagot na matanda, sana bigyan pa ako ni Lord another 10 years. Di ba? Sabi ko, hindi kayo napapagod humiga? Sabi niya, hindi, okay lang ako, Father, okay lang ako. Di ba? Okay lang, di ba? Alam niya, sabi ng caregiver, di ko na kaya. Hindi ko na, alam ng mga nagbabantayan na hindi ganun kadaling magbantay ng may sakit. At habang tumatagal, bumibigat yung binabantayan mo. 'Di ba? Kasi dati nakakatayo yan, nakakaupo yan. Habang tumatagal, hindi na. Talagang aakayin mo yan. You will exert more effort. Di ba ba ito? Ha? Yung isang doktor ng umpisal, ha? Na yung kanyang pamangkin, naiumpog niya sa table sa sobrang tigas ng ulo. Kasi, hindi naman porket doktor ako, sabi niya, Father, pwede niyang abusuhin ang sarili niya. Na alam niya, pagdating sa huli, hindi lang yung siyang magkakaproblema, yung kamag-anakan niya magkakaproblema financially. Di ba ba, no? Mabuti kung mayaman ka, hindi naman. Pero kahit mayaman ka, may sukdulan di ba ba, no? May sukdulan, di ba? Bakit mo tinutulungan niya? Nakakaawa Ha? Kung sintidor ka, hindi nakakaawa Tigilan mo na, nakakaawa After a while, hindi mo na tinutulungan. Ba't hindi mo na tinutulungan? Nakakainis na. May sukdulan, di ba ba? Ha? May sukdulan. My dear friends, we don't have the luxury of time. We don't have the luxury of resources. We don't have the luxury of strength. We have to accept na papagod tayo. Di po ba, no? Si Kristo nga napagod Di ba? Kaya nga tinawag si Simon of Cyrene. Napagod Kung ang Diyos napapagod, Diyos, ikaw pa. Di ba, no? Hindi naman pwedeng pahinga muna ngayon bukas na lang bukas. Bukas na natin ituloy yung way of the cross. Di ba? Hindi naman, di ba ba, no? Tuloy-tuloy yun. Yun nga lang, pag nasa Holy Land ka, ginagawa yung Via Crucis nire-retrace mo lang. Yung mga kasama mo, nagre-reklamo
na wala namang bit-bit na cross. Di po ba, no? Alam natin. Kaya mahirap. Mahirap. Because it entails discipline. It entails discipline. Bakit ba natin sinasabi, cheat day ngayon, cheat day? Kasi, naghahanap ka talaga ng pagkakataon na mandaya di ba ba? No? Oo, tanggapin ninyo, di ba? No? Kahit naman si Doc, pwede yan, di ba? Paminsan-minsan, di ba ba? No? Ang tanong, gaano kadalas ang minsan? Ayan ang tanong, di ba ba? No? Ha? Sinasabi ko ito sa mga, kahapon galing kami sa Bataan. 2 pari ang sabay na nilibing. Ano po? 59 and 43 years old. Lahat cardiac arrest. Ha? Sabay. Ano po? Sabay. Anong feeling mo? Hindi namamatay ang pari, di ba? Namamatay din. Ha? Nung naihinga ako sa Mega Mall, pagkatapos ng misa ko, may batang nanonood sa akin habang umiihi. Ang hirap umiihi nang may nanonood, Di po ba, no? Ano, bakit? Gusto niya talagang makitang umiihi ka. Ang hirap, di ba, no? Ay, ihing-ihi na ako. O di napaihi ako, di ba ba, no? Saka lang umalis nung umihi ako. Ang hirap. Paglabas ko, kausap niya ang tatay niya, sabi, anak niyo pala yan. Opo. Ha? Nag-aantay na umihi ako. O nga, Father, aliw na aliw siya. Anong aliw na aliw? Baka kita. Hindi, Father. Ha? Hindi lang siya makapaniwala na ang pare umiihi din. Sabihin mo, namamatay din. Di ba, no? Namamatay din. Di ba? Ang bata, 59. Yung isa, 43. Di ba, no? Yung 43 years old, estudyante ko pa. Ka-ordain lang last year, October. Hindi man lang nakaisang taon. Hindi man lang nakaisang taon. Di ba ba, no? Natutunan ko ito sa mga doktor. Ang alin, pag pinagbawalan ka ng doktor, may pag-asa ka pa. Di po ba, no? Bawal yan, bawal yan, bawal yan. May pag-asa ka pa. Pero pag sinabi ng doktor, pwede nang kainin kahit ano, kahit ano. Ibig sabihin, malapit ka na, di ba ba? Ay, enjoy mo na lang, di ba ba, no? Malapit na, malapit na. Oh, alam ko yan ang inalagaan kong yumaong Father Ben. Nung sinabi ng doktor, hayaan mo na, pakainin mo na kahit ano. Ibig sabihin nun, malapit na. True enough, di ba ba, no? Kaya, nagtatanong yung mga pare, sinong doktor mo? Kasi naman kami, karamihan ng doktor, Cardinal Santos. So, sasabihin ko, itong doktor ko, itong neuro ko, itong cardio ko, itong pulmo ko, itong pupuntahan nila. No? Pagkatapos, sabi, ay, ang higpit ng doktor mo. Ay, ganun talaga. O, anong ginawa mo? Naghanap ako iba. Gusto natin madali, no? You can never develop an authentic discipleship with comfort. The greatest addiction is comfort. The greatest enemy of Christian life is comfort. We want to be comfortable. How can you develop a discipline if you all the things you want is comfort? Hindi pwede. Nung kami nag-aaral, nung panahon namin, ano po, late vocation, hindi ko alam kung inabot ni Father Jerry ito, ano po, 5 years lang ang formation, 5 years, with the masteral degree, 5 years. You take a special course in philosophy, theology, plus MA. 5 years. Kaya ang tulog namin, 8 hours lang. 8 hours. A week. A week. Akala nyo everyday. Alam, a week. Kulang na lang habang naliligo ka, nagbabasa ka sa dinami-dami ng readings. Naku po, wala pang Google noon. Nagla-library ka pa. Ano po?
Wala. Buti na lang may Xerox na. Hindi po ba, no? Pero, ako proud ako. Nakatapos ako ng college na walang Google. Nakuha po ninyo? Oo, di po ba? Mga bata ngayon, wala na. AI. Ha? Kaya, wala na akong report. Lahat oral. Ano po, sa klase ko. Ha? Anong? Napakadali niyang gawin. Di po ba, no? Paganda. Alam niyo namang hindi yan ang trabaho ng estudyante mo. Kasi ang ganda ng English eh. Di po ba, no? Napaganda naman ng English nito. Hindi ikaw ito. Hindi ikaw ito. Ha? Wala na. No? Written. Ang aking exam final si written. What's your father written? At least sinulat mo, di po ba, no? Kung kinopya mo man yan, at least sinulat mo. Hindi cut and paste. Wala. Iba na ngayon. How can you develop a discipline when you want what? An easy way of life. Kaya, simple suggestions. Number 1, there must be a wholehearted surrender. Don't bargain. Ha? Name a discipline. If you bargain and you will not submit, ay di ano, hilaw. Hilaw. Di po ba, no? Hindi pwedeng isang paa lang nakatapak. Ha? Yung kabilang paa nasa lumang pamumuhay, hindi pwede. Di po ba, no? Ha? Dapat wholehearted surrender. Submitting to God's authority in the area of your life, leaving no aspect unmanaged by His principle. Ang pinagdadaanan ko, maaring hindi yan ang pinagdadaanan ninyo. At kung ano man ang pinagdadaanan mo, hindi yan ang pinagdadaanan ko. Walang common school for discipline. And we develop our skills according to our gifts. Dahil kung ang discipline ay dahil lang sa nagtuturo, di dapat lahat ng estudyante pare-parehas. Hindi. Kahit magaling ang guro, ang estudyante, magkakaiba ang produkto. Di po ba, no? Sadyang ganon. The gift to adapt, to embrace, to practice, magkakaiba. Magkakaiba. Sa English, magandang pakinggan. We have our own idiosyncrasies. Ang ganda. Di po ba, no? Mga Hiswita, walang sinabing, we have our own idiosyncrasies. Saint Liguri, Saint Alphonsus Liguri said, be patient with yourself because of your own idiosyncrasies. Ang ganda, no? Sa Tagalog, yapusin mo ang sarili mong katangahan. Inglesin na lang natin. Inglesin na lang natin. Medyo mas magandang tunog ng idiosyncrasies kaysa sa katangahan. Di ba ba? No? Ay, talaga naman. Ano sabi ng Santo Papa? The late Pope Francis said, be grateful of your own idiosyncrasies. Mga Hiswita yan eh. Ano po? Tanggapin mo na mayroon kang sariling katangahan. Ipagpasalamat mo sa Diyos. Ano po? Huwag mo lang aaraw-arawin. Hindi po ba? No? Patay na. Hindi po ba? No? Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga ang buhay. That's why we need to submit. Or else, we will get discouraged. We will get discouraged. Some people might learn the habit easier and quicker compared to you because hindi tayo pare-parehas. Tanggapin natin, hindi tayo pare-parehas. Ako po ninyo. May mga taong talagang mabilis magmemorya ng dasal. Ano po? Yung iba namatay na lang, alam lang, bless us, O Lord. Di ba? Ano? Wala eh.
mahalaga ang buhay, di po ba? Ano? Tanggapin natin. Hindi tayo pare-parehas. Kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, hindi mo kayang abutin ang naabot ng iba. Whether you like it or not. That's why, in the very beginning, learn to surrender. Tanggapin mo. Hanggang doon ka lang. Hindi naman mababawasan ang pagmamahal ng Diyos. There is nothing you can do to make God love you more, and there is nothing you can do to make God love you less. Ang inaantay lang ng Diyos, surrender. And not a half-hearted surrender, but a whole-hearted surrender. Submit it to God. Iaalay mo, di ba? Ano sabi ni Moses? Hindi ako marunong magsalita. Alam niya. Ano sabi ni Timothy? Hindi ako marunong magsalita. Tanggap nila, nakuha po ninyo. Ano ang hindi mo tanggap? You can only work on things you can accept. Take note, you can only work on things you can accept. If you deny it, walang mangyayari sa buhay mo. Di po ba, anak? Simple lang, di po ba, anak? Diabetic ka. Wala. Diabetic. Wala. Diabetic ka nga eh, di ba? Alam na, di ba, ano? Ganun talaga, di ba? Oh. Ikaw, hypertensive, di ba? Tanggapin mo, di ba? Huwag mo lang kukunin lahat, di ba ba? Kanya-kanya. Factory defect ang tawag doon, di ba ba? No? Nung naghasik ng pagkukulang, kinuha mo lahat, di ba ba? No? Ang mahalaga, tanggap mo ba? Di ba ba? No? Tanggap mo ba? Second, an authentic disciple root his life what is written from the Scripture, making the Scripture the foundation for understanding who God is, in learning to stare at His glory, letting it transform your character. Tanggap mo ang iyong kakanyahan, tanggap mo ang iyong kahinaan. Ikalawa, dapat maliwanag sa iyo ang iyong pinaghuhugutan. Kanino ka ba kumukuha ng katotohanan? Di po ba, no? Sabi ni Pope Leo, be careful. Don't rely on AI. Don't rely on AI. Why? AI has no moral dimension. AI has no moral dimension. Ano po? If you ask AI how to commit suicide, AI will tell you. Why? Walang moral dimension. So, mahirap yung gusto maging alagad ng Diyos, pero pinagkukunan mo ng idea, AI. Saan dapat? Sa salita ng Diyos. Make the Scripture as the source and foundation of understanding who God is. Third, ito mahalaga ito. Alin? There must be an intentional mentorship. Kahit gaano kagaling na doktor, everyone, if they want to be the best, needs a mentor. Hindi po ba? Meron pong isang study ng isang doktor, sikat na sikat siya, nabasa ko lang ito sa journal, ano po, magaling siyang surgeon siya, and what he did, he asked somebody to observe him. To observe him. At nagulat siya, ang daming comment. Ang daming comment. Sabi, habang nag-oopera ka, hindi tama yung focus ng ilaw. Habang nag-oopera ka, palagi mong kinukuskus ang ilong mo. Gano'n. So,
hindi niya alam na may mga habits na hindi niya napapansin dahil magaling ako eh. If you want to develop a discipline, you must be willing to entertain mentorship. Sa aming mga pari, hanggang ngayon sinasabi ko yan, you need a spiritual director. Kahit gaano kakabanal na pari, you need a spiritual director. Mahalaga yun. You want to develop the habit, you need the mentor. Don't be proud. Wala. No one among us have mastered the discipline of being a disciple. Kaya nga ang daming congregation. Merong Salesian spirituality, Jesuit, Dominican, Benedictine. Why? They were looking for a mentor. A mentor. At sabi, if you want to be a good Carmelite, walk with a Carmelite. You cannot be a good Carmelite walking with a Salesian. There is nothing wrong with the Salesian, but if you want to develop a discipline, a Carmelite discipline, then walk with the Carmelite. Let the Carmelite do the mentorship. Di po ba, no? Kung sergeant ka, ang mentor mo, sergeant. Alam nga, ma-opta. Di po ba, no? Di ba? Kung gusto mong magaling na pool mo, dapat ang mentor mo, pool mo. Hindi cardio. Naintindi po ninyo? You must accept. Kailangan natin ng tulong. Di po ba, no? At hari nawa. Pag ikaw naman ay kinokorek, nagpapakorek ka. Di po ba, no? Hindi yung inaaway mo yung teacher mo. Di po ba? Ha? Ang galing ng doktor ko. Di ba? O, Father, iwasan mo ang bawal. O, di ba? Kung gusto nyo maging maayos ang buhay nyo, iwasan mo ang bawal. Natural, di po ba, no? Ha? E ano po ang bawal? Basta masarap, bawal. Tapos, di po ba, no? Hindi, pagkakain ka, ano, masarap yan, o bawal. Di po ba, no? Hindi ganun kabilis. Father, kain tayo. Saan tayo kakain? Doon, masarap doon. Ay, bawal. Ano po? Di ba? Oh. From 87 to 72 kilos. Di ba ba? Ano? Ganun talaga. Ha? Ha? I was contemplating about this when my father passed away. One of his last words were, I thank God I'm 82. I thank God I'm 82. I thought he was grateful because the psalmist said, life is only 70, 80 for those who are strong. Di po ba, no? I thought he was grateful because he was 82. Later on, I realized, especially the passing away of our brother last year, who was just 65. Diba? And what is that? I thank God I'm 82 because there are people who died earlier. Di ba? There are people who died earlier. Be grateful. Even Jesus died at the age of 33. So if you are 34 and above, you have lived longer than Jesus. Diba? But don't die early. Ano po? Don't. Naintindihan nyo? It's about perspective. It's about perspective. Up to when will you able to develop the discipline? Again, wholehearted surrender, Scripture as the foundation for understanding who God is, intentional mentorship. Fourth,
As I've said earlier, be a disciple maker. Be a disciple maker. Because it forces you to hone your strength. Kasi kung meron ka ng tinuturuan, dapat pakitang gilas ka. Di po ba, no? Hindi kayo magsimpalpak. Awa po ninyo. Di ba? Kung pareha kayong diabetic at parehas lang rin ang blood sugar nyo, hindi ka mentor. Di po ba, no? Ha? At least mababa ng konti yung sayo, di po ba, no? Ha? Ako, talagang struggle sa akin yan, di ba? Di ba? Do not be afraid. Ano po? To make at to be a disciple maker. If you are struggling with prayer, then look for someone whom you can teach how to pray. So, dalawa kayo nagdadasal, di po ba? No? Dalawa kayo nagdadasal. Ha? Kasi mahirap talagang solo ka lang. Solo ka lang. Di ba? At least meron ka lang kaya mo yan, di ba? Pero pag minsan, yun na sinasabi mo sa sarili mo, kaya ko ito, di ba? No? Di ba? Isang biro ko minsan, nag-o-opera yung doktor. Ano po? Nag-o-opera. Sabi niya, kaya mo yan, George. Kaya mo yan, George. George, kaya mo yan habang nag-o-opera. Kaya mo yan, George. Ay, half awake yung pasyente. Half awake yung pasyente. Sabi niya, hindi po George ang pangalan ko. Sabi ng doktor, ako po ang George. Ini-encourage siya sarili niya, kaya mo yan, George. Ang hirap na, di ba ba? yung doktor mo, di ba? Kaya mo yan. Ganun talaga. Ganun. Wala naman sa ating pinanganak master of anything. Wala. The most encouraging words that the late Father Ben have said, tanggapin mo na ganyan ka hanggang kamatayan. Sabi ko, hindi na magbabago? Sabi niya, baka hindi na, mababawasan na lang. Nakuha po ninyo? At least nabawasan, di po ba, no? Kung chismoso ka ng 7 araw sa isang linggo, namatay ka, at least 5 na lang, di po ba, no? Chismoso ka pa rin. Pero nabawasan, di po ba, no? You need... Ikaw naman, ate, grabe ka. I hope you're getting the point. Ano po? Huwag kang madi-discourage. Ganun talaga. Ganun talaga. Ano po? Sabi nga ng isang magaling na pianist, when he retired, all the mastery that he was able to do, now he is retiring, I cannot even move my finger. Tanggapin mo, di po ba, no? Kaya nga sa uli, ang tanong pa rin, how much love you have given? How much love? At least masabi mo sa sarili mo, at least I tried. Diba? Minsan ako nagmahal. Kasi hindi ganun kadali. We fail. And lastly, you must have an active accountability and grace. Kasi kung walang accountability, hindi ka magsusumikap. Kung wala kang pananagutan, hindi ka magsusumikap. Nakuha po ninyo? Mahalagang meron kang accountability. Kanino?
sa mga taong tumulong sa iyo, sa Diyos. Do not forget that all of us will be held accountable. To whom much is given, much is required. To whom more is given, more is required. That is accountability. You cannot say, Lord, hindi ko kaya. Alam ng Diyos kaya mo. Kasi binigyan kang biyaya. Kaya mo. Lahat merong biyaya. Accountability and grace. Maliwanag po ba? Where you can grow, then look for a self-help materials. Ayun naman ang kinaganda ngayon. Napakadali na lang i-google ng mga materials na you don't need to go to the library. Hindi po ba, ano? Napakadali. The reading materials. Second, look for a community that can help you. A support group. A support group. And third, be part of a local discipleship. Be part of a local disciple. Be part of a people that serves. Be part of a people that serves. Ano pa? Hindi ko alam kung anong pinagagawa sa iyo ng Diyos. Pero I'm sure may pinagagawa sa iyo ng Diyos. Ano pa? Kaya palagi ko yan tinatanong. Yan ba ang pinagagawa sa iyo ng Diyos? Our common mistake in life is not to commit sin. Our common mistake is to do the right thing, and yet, it is not what God wants you to do. Gumawa ka ng maganda, pero hindi yan ang pinagagawa sa iyo ng Diyos. Yan ang ginagawa mo kasi baka yan ang pinaka-comfortable para sa iyo. Again, my dear friends, comfort and success never come together. Don't expect that you will be successful from being comfortable. Kaya, pag nilayan mo, hindi pinag-uusapan kung masaya. Hindi pinag-uusapan kung masaya. Hindi pinag-uusapan kung kung productive. Ang pinag-uusapan, anong binago sa character mo? Anong binago sa character? Because God can always make something from a stone. Di ba? Sinabihan siya, patigilin mo yung mga tao. Sabi ng Diyos, pag pinatigil ko yan, mga bato ang sisigaw. God can make something from stone. Hindi tayo, walang pangangailangan ng Diyos para sa atin. Take note, walang pangangailangan. Tayo ang may pangangailangan sa Diyos. And I always say this, you are called not because there is something you can do for God. You are called because God has something to do for you. The invitation is not for us giving ourselves to God. There is nothing that can add to the glory of God. Kung magsimba ka, hindi madadagdagan ang kalwalhatian ng Diyos. Kung hindi ka magsisimba, hindi rin mababawasan ang pagka-Diyos. Ang pagdarasal, ang pagdadasal, ang paglilingkod, ay lahat tungkol sa biyaya na gustong ipagkaloob sa iyo ng Diyos. If God is asking you, it is because there is something that God wants to do for you. To do for you.
if you are called, sometimes we pretend that we did not hear it. But sayang naman. As Saint Augustine have said this, my heart is restless until it rests in thee. Kanino ka pupunta? Di ba? Pinagpapari ka ba? Di ba? Di ko alam, Father. O, mag-apply ka para malaman mo. Kung hindi, di po ba? Ano? Di ba? Mahirap naman. I just met a friend who have been discerning about her vocation. Nung nalaman niya na feeling ko, Father, tinatawag ako ng Diyos sa religious life. Ano pa? Matagal na dasalan. Nag-apply na siya. Lo and behold, nung nasa loob, sumakit ang ulo. Nagpatingin, may brain tumor. Di ba? At least you sought. Di ba, ano? At least you sought. When people ask, paano mo nalaman na ikaw ay pinagpapari? Ano pa? Paano mo nalaman? Well, the initial discernment is that I'm not called to married life. Yun lang maliwanag sa akin. I'm not called to married life. Kung hindi married, single, hindi, basta not for married life. Kaya lang, na-MU ako. MU. Anong MU? Nagkaroon ng mutual understanding. Ano po? Ha? So, dahil umibig ka, at nagplano ng magpakasal, dasal. Alam ko na in the very beginning, I'm not for married life. But, baka naman, so sabi ko kay Lord, kung baka pwede namang i-bless mo yung married life ko. How can you be blessed if that is not for you? Di ba ba, no? First week, second week, wala pa rin. Third week, I heard, sabi ng Diyos, I guess alam na niyang buo na yung isip ko. Ang sabi lang ng Diyos, well, make a choice and I will bless you. Make a choice. Sabi ko, may choice. Alam niyo, yun ang pinakamahirap. Yung hindi sinabi sa iyo. Ang sinabi lang sa iyo, meron kang pagpipilian. Di pa ba, no? Mamili ka. Alin, Lord? Mamili ka nga. Di ba, no? Then, I went back. That was 1992. My first discernment, state of life discernment was in 1988. Tagal na, di ba ba, no? Ganong katagal, di ba ba, no? Nasaksak ako ng 81. Nalaman ko magpapari ako ng 91. It takes 10 years, di ba ba, no? Minsan, ganong katagal eh. Hindi mo alam. Baka naman, it took me 10 years to develop a certain character. Di ba? Na-stroke ako 2022. Sabi, Lord, antayin ba natin ng 2032? Huwag mo sabihin kung bakit ako na-stroke, di ba? No? Depende. Kung anong plano ng Diyos, di ba? No? Walang nakakaalam. According to the study, the lifespan of a Filipino
is 71. Diba? 71. 65 ako, 71. Malapit na, di ba ba? Na? Yung iba sa inyo, mas malapit na, di ba ba? Di ba? Di ba? Ha? Kaya lang, pinanghahawakan mo, life is 70, 80 for those who are strong. Di ba, ano? Kaya, who knows? Many times I've been saying this already. Our life is not to live long, but to live well. To live according to the purpose of God. To live according to the purpose of God. How would you know? You pray. You pray. Diba? Hindi naman ako nahihiyang mag-share na sinasabi ko, if God will take delight in my prayer, sana makapag-celebrate ako na aking golden anniversary sa priest, di ba? Hindi naman masama yun. As in you shall receive, di po ba? No? So, para maka-50 ako bilang pari, dapat maka-86 years old ako. Di ba? No? So, panalangin ko, sana maka-87 ako. Di ba ba? No? Maka-87. 86 pala, ba't gusto mong 87? Natural, alam mo, pag-celebrate mo ng 50, patay agad, di ba? Di ba? Siyempre, humingi ka rin lang, lubusin mo na, di ba? Ano? Di ba? Huwag natin problemahin yung mga bagay na hindi naman natin magagawa ng paraan, di ba? No? The challenge is to be an authentic disciple. Where God would say, welcome, my faithful servant. Pag sinabi, bakit? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? May ginawa ka ba sa lupa? Hindi. I think we will be welcome by embracing our own struggles. By embracing our, being who you are. Just being who you are. Accepting who you are. Diba? Don't be ashamed of your own idiosyncrasies. Diba, no? Ganon talaga, diba? Yung iba nga sa atin, pag nagkamali, walang sinabi, ang tanga ko. Huwag mo lang ulitin, alam ng Diyos yun. Diba? Learn, my dear brothers. Again, discipleship comes from the word discipline. And discipline means being a disciple. Authentic means your life is according to the will of God. It must be an end result. It is not simply something you do. It is something you become. An authentic discipleship is not something you do. It is something you become. Diba? Hindi tayo pare-parehas. Diba? Ang goal natin ay hindi maging katulad nila. Ang goal natin ay maging tayo. To be an authentic us. Ano pa? An authentic us. Stop trying to become like someone. It is not your calling. Be an authentic person. Be an authentic person. Maliwanag po ba? Isang oras na, tama na, di po ba? If you don't have questions, or meron po bang questions na baka kaya kong sagutin, ano po? Ano po yun? That's so much related to this topic. During your holy days, when you talk about what's going on in the country, diba, like, God is a God of justice. Opo. Kasi I was talking
about this with the friend. Sabi niya, kung paano pag humingi na ng tawad kay Lord, hindi pwede na silang pagbigyan. Alam ka namang kontrahin mo ang Diyos, di po ba, no? Ha? Well, Sometimes it feels well, justice is to give what is due. To give what is due. So, then, pinatawad. And how do you recompense? Hindi naman ibig sabihin ng pinatawad, kinalimutan yung maling ginawa. Ang concept kasi natin ng pinatawad, kinalimutan yung ginawa. Hindi. Oh. Meron kang accountability. Di ba ba, no? So, basta hindi ikaw yun. Di ba? Di ba? You have the freedom to make a choice. I always say this, but you don't have the freedom to choose the consequences of your choices. But do not forget, all actions has corresponding reactions. Mahabagin ng Diyos. Alam nating mahabagin ng Diyos. Pero, alam natin makatarungan ng Diyos. Di po ba, no? So, hindi ko alam eh. Ano po? Siguro kung merong makakabangon galing sa impyerno, baka wala nang pupunta talaga sa impyerno. Di po ba, no? Ha? Lalong-lalo na mayroong ano tawag doon? Selfie. Nag-selfie. Nag-selfie sa impyerno. Baka wala na talaga, di po ba? Ano? Ha? Wala eh. Wala rin namang bumalik na galing sa langit, di po ba? There's a chasm between us. Di po ba? Sabi ni Abraham, there's a chasm between. Ang nandyan, hindi pwedeng tumawid dito. Ang nandito, hindi pwedeng tumawid dyan. So, kaya nga sabi ko sa inyo kanina, hindi dinideny ni Satan na mayroong langit. Ang dinideny niya, mayroong impyerno. Diba? Okay? Ano po? Kaya, sabi niya, sa sobrang init ngayon, Father, talagang nagbabagong buhay ako. Kasi kung ganito kainit dito, kano na lang sa impyerno? Di ba ba, no? Aba, kahit marami ng engineer doon, ano po, mainit pa rin doon. Ano po? Mainit pa rin. Ha? Okay? Ano po? So, live your life well. Just little things, doing little things with great love. And sometimes, you force yourself to smile. Diba, no? You force yourself to smile. Diba? Kahit naiinis ka. Out of love. Diba ba, no? Ganun talaga. Ha? Hindi naman lahat ng pasyente maayos, di po ba? Yung mga doktor dito, lahat ba ng pasyente nyo maayos? Hindi. Yun nga ang dahilan ng pagkakasakit ninyo, yung pasyente ninyo, hindi po ba? Ano? Kasi tinutulungan mo na, galit pa, di po ba? Ano? Well, ganun talaga. Maiksi lang ang buhay. Ano pa? Don't worry so much. Ang sabi nila, please don't take your life too serious. Nobody comes out alive. Nobody comes out alive. Ha? Okay po? Ano po? Ha? Pray. Again, we find it difficult to pray because it was not a habit that we have developed.
we find difficult, whatever difficulty, it is because it was not a habit. So if you want to become, then embrace the discomfort. Embrace the discomfort. Ganun talaga. Ganun talaga ang buhay. Di ba ba? Ano? Ganun talaga. Sabi ng mga Cebuano, well, hinay-hinay basta kanunay. Little by little. Ano po yun? Ano po yun? Sabi ko kasi kanina, hindi ko natin alam na yung po mga ginagawa natin tama, pero hindi ko yun ang pinapagawa ko na yan. Opo. Paano ko namin malalaman kung ano ko yung sa ipagawa nila? Sa outcome ko ba? Something sa result ko ay may peace po kami, o paano ko malalaman? Pinagdadasal. Mahalaga pinagdadasal mo. Lord, ito ba ang pinagagawa mo sa akin? Ano po? Ano ba pinagagawa sa akin ng Diyos? Doon ka nagsisimula. And the Spirit will always guide the person. You will always know that inner voice that will dictate your conscience. Ano po? Second, that's why mahalagang you need to look for a mentor. Seek a spiritual director. Ano po? Not me. Seek a spiritual director. Ano po? Seek for someone who can help you. And if you have a regular confessor, they are the best one who can help you. Pag sinabing regular confessor, regular ka nang umpisal, di po ba, no? Alam na niya yung pattern ng buhay mo. So, he's the best person who can help you. Ano pa? So, huwag kayong maghanap ng confessor na matanda na, bingin na, ano po, malilimutin na, hindi kayo yan matuturuan, ano po. Ayan. Oo, yan ang din ang, nung simula ako, yan din ang hinanap ko eh. Yung malapit ng mamatay, di ba ba na? Nagpupunta pa ako sa infirmary ng Jesuit, ano po. So, yeah. Bingi na, ano ba? Inaantay mo lang yung absolution. Di ba ba? Ano? Nadinig ba niya? Pag may kasalanan ka, good. Ano? Sila, good. Ano? Sipin mo, yung kasalanan mo, good. That's good. Absolve ka, di ba? No? Okay. Later on, na-realize mo, parang niloloko ko lang ang sarili ko, di ba ba? No? Naghanap ako ng panibagong confessor, ano po? Exorcist naman, ano po? So, kakaiba naman, ano po? Na-late lang ako sa prayer. Father, forgive me, I was late in our morning prayer. Ang penance, way of the cross. Sabi, ano ba naman ito? Na-late ka lang, way of the cross ka. Palit. Ay, look for somebody. Honestly, a good confessor can be a good mentor. Ano pa? Because they know already your own struggle. Nasagot ko po ba? Okay. Halimbawa, may problema ka sa asawa mo. Ano po? Hindi mo na pwedeng itanong, pinag-aasawa ba ako? Wala. May asawa ka na. Hindi mo na pwedeng itanong. May mga bagay na hindi nyo na pwedeng bitawan. Di ba ba? So, di ba? At least you know what is practical. Okay po? Ano po? Hindi po tayo nagmamadali. Ano po? Kahit gusto natin pumunta sa langit, hindi tayo nagmamadali. Ano po? Enjoy. Ano po? Accept your own idiosyncrasies. Ano po? Love yourself, and the goal is to become who we ought to be. I always say this. Our goal is not to become what we want, but who we ought to be. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
The Lord be with you. And may Almighty God bless you and your family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat lang, Padre. Ha? Salamat lang sa Padre.